Usaping legal tungkol sa iba't ibang maiinit na issue, yan po ang sasagutin ng ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney, take it away. Salamat, Maris. Here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Nako, for sure, maingay na naman ang comment section natin ngayong umaga. Ang pag-uusapan natin kasi tungkol sa chismis. Hindi lang sa mga bahay-bahayan, kundi pati sa internet nagkalat ang chismis. So, hashtag Ask Attorney Gabby, pwede ba talagang makulong ang isang chismoso o chismosa? Oo naman, at maaaring kaso ang maaaring ma-file sa inyo, depende kung paano nyo ginawa at kung ano ang pinagchismisan ninyo. Ito ba ay chismis na verbal o salita na kinakalat sa mga kakilala? Well, ang tawag dyan, slander, at ito ay anumang kasinungalingan o walang katotohanan na paninira na nakakasira sa reputasyon o karakter ng isang tao, at ito ay pinarurusahan ng kulong at dahil ito ay isang krimen sa ilalim ng Article 358 ng Revised Penal Code na ang penalty ay hanggang 6 na taon. Ngayon, kung ito naman ay pagkakalat ng nakakapanirang chismis na hindi mo naman actually talaga alam kung sino ang original na gumawa ng chismis na to, actually ito ang tunay na chismis kasi palipat-lipat lang. Ito ay posibleng krimen na intriguing against honor sa ilalim ng Article 364 ng Revised Penal Code, 1 to 30 days na kulong at fine na 20,000 pesos. Ngayon, kung ang nasabing paninira ay nailathala, ibig sabihin naisulat o naibroadcast at nakita ng isa o 1 bilyong tao, it doesn't really matter, maaaring magsampa ang biktima ng kasong kriminal laban sa taong gumawa ng paninira na to dahil ito ay kasong libel sa ilalim ng Revised Penal Code. Kung na-chismis ka naman sa isang group chat, forum o Facebook group, pwede kang makasuhan ng cyber libel, under RA 10175, may kulong na 6 months and 1 day to 6 years at meron ding fine. And of course, hindi lang kulong, ang chismis ay pwedeng maging basehan for damages sa ilalim ng Civil Code dahil ito ay nagpoprotekta sa dignidad at reputasyon ng isang tao. So again, hashtag Ask Attorney Gabby, paano kung hindi naman ako ang source ng chismis? Sabi ng iba dyan, narinig ko lang kaya shinare ko sa iba, damay pa rin ba ako? Well, sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Dicini versus Secretary of Justice, yung liking or sharing a post made by someone else nang walang ibang further comment or annotation will not render you liable. Ang maaaring managot lamang ay ang author o ang gumawa o ang may pakana sa original post na ito. Unang-una, wala daw kasing batas na ginagawang krimen ang liking or sharing the post. Nagre-react lamang daw ang tao at hindi maiiwasan to. At sa batas nga ng libel, ang original author lang ang mananagot. Pero sana, tandaan natin na kung alam na natin na isang bagay ay fake news or paninira lamang ng isang tao, walang magandang objective, kundi manira o manggulo, huwag na natin i-like or i-share yan. Yan ang ating gawing contribution to a better society. Hashtag Attorney Gabby, paano naman kung online lamang ako nag-post ng chismis at pa-blind item pa? Naku naman, yung iba dyan kung mag-post not so blind item pa rin. Ibig sabihin, hindi nga ipinangalan pero sa dami-dami ng clues, obvious pa rin naman kung sino ang pinag-uusapan ninyo. Hindi na kayo pwede magtago na hindi nyo naman ipinangalan. Kung masyadong obvious, kaso pa rin yon, walang escape. So there you go, umiwas sa fake news at chismis, basta't usaping batas, bibigyan nating linaw para sa kapayapaan ng isip. Let's do that again. Para sa kapayapaan ng isip, huwag magdalawang isip. Ask Attorney Gabby.